Niyanig ng 6.8 magnitude na lindol ang Mindanao na sumentro sa Lingig, Surigao del Sur. Sinundan ito ng malalakas sa aftershock sa umabot sa mahigit 200. At mula sa Davao City nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia Ivan, bukod sa bayan ng Lingig sa Surigao del Sur, naramdaman din ang pagyanig sa maraming lugar sa Mindanao, kaya't agad na nagsilabasan sa mga gusali ang mga tao. Gumalaw ang tubig sa batya at umindayog ang mga kawad ng kuryente at bubong ng bahay sa coastal area na ito sa Hinatuan, Surigao del Sur kaninang umaga. Resulta ito ng pagyanig ng 6.8 magnitude na lindol kaninang umaga. Sa Lingig, Surigao del Sur, kita ang pagyanig sa isang resort. Gumalaw rin ang mga chandelier. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng MDRMO Lingig upang malaman kung may mga naitalang pinsala. Damages naman at saka yung mga casualties, wala naman so far pang na-report. Nag-activate na yung Emergency Operations Center namin and kasali na doon sa objectives yung in case mag-escalate yung situation, magpapa-evacuate kami. Sa Philippine Sea ang sentro ng lindol. Naitala ito kaninang pasado, alas 6 ng umaga, sa layong 66 kilometers northeast ng Lingig, kung saan intensity 5 ang lakas nito. Abot din ang yanig nito sa maraming lugar sa Caraga at Davao Region, pati sa Bangsamoro at Eastern Visayas. Sa isang palengke sa Baganga, Davao Oriental, napasigaw ang ilang nagtitinda nang maramdaman ang pagyanig. Sumayaw ang mga nakasabit na paninda at gumalaw ang isang motorsiklo sa likuran. Ang lalaking ito bigla na lang sumakay sa motorsiklo at umalis. Agad daw siyang umuwi para tingnan ang kanyang pamilya. Kita rin ang paggalaw ng mga kawad sa Davao City. 2 lalaki ang napahinto at nag-obserba. Sa Davao City rin, nagising sa alarma at bumaba ang mga residente sa condominium building na ito para pumunta sa open grounds. Sa mahigit 80 aftershock ng lindol, 6.2 magnitude ang pinakamalakas. Naramdaman yan sa Davao City kanina kung kailan naglabasan ang mga namimili sa mall na ito. Ayon sa isang namimili, agad silang pinalabas sa department store nang maramdaman ang pagyanig at pinaghintay sa labas. Kahit sa dagat ang sentro ng lindol, walang banta ng tsunami ayon sa FIVOX. Pia Ivan, sa ngayon ay wala pang inilalabas na abiso ang LGU Lingig na magsilikas ang mga residente, ngunit pinag-iingat pa rin sa posibleng malalakas na aftershocks. Yan ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Patay sa pananambang ang vice-alkalde ng South UP, Maguindanao del Sur. Base sa investigasyon, pauwi na si Roldan Benito, kanyang mag-ina at 2 iba pa ng pagbabarilin habang sakay ng pickup. Nasawi rin sa insidente ang security aide ng vice-alkalde. Sugatan ang misis ni Benito na si Barangay Chairwoman Annalyn Benito at isang kasama nilang menor de edad, habang nakaligtas ang anak ng mag-asawa. Inaalam pa ang motibo sa krimen at patuloy rin ang pagtugis sa mga salarin. Kinukundina ng DILG ang krimen. Mga kapuso, nakaranas po ng pagulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong hapon ayon sa Pag-asa dahil yan sa thunderstorm. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin ang naranasan sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Hanging habagat ang nagpapaulan sa Western Visayas, Negros Island Region at Palawan. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Luzon. Light to moderate rains naman sa Metro Manila. May chance rin ng ulan sa Visayas at Mindanao kaya maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala sa fisheries sa Cavite dahil sa Bataan oil spill. At matumal pa rin ngayon ang bentahan ng mga shellfish at isda, kaya meron pong ilang tindero na kinain ang kanilang paninda para patunayan na ligtas ang mga ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sarado ang ilang pwesto ng isda sa palengke ng Noveleta, Cavite ngayong araw matapos umabot doon ng oil spill. Kahit na sabihin namin pala isdaan yung tinitinda namin bangus o kaya tilapia, sadyang ayaw lang nila talagang mag-try na kumain. Tumamlay daw ang bentahan ng tahong, talaba at halaan sa lalawigan. May tahong vendors na niluto ang kanilang paninda para ipakitang ligtas itong kainin.
No-catch zone ngayon ang mga coastal area sa Cavite kaya bawal manghuli ng shellfish at mangisda. Hinihintay pa ng BIFAR ang resulta ng samples mula sa mga apektadong lugar. There is something like yung certain degree na if you ingest something, your body cannot take it anymore. So there is an issue on food safety. If may amoy, talaga pong may advisory tayo na wag muna siyang kainin. Ang mga apektadong mangingisda naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahagi ng relief goods sa mga apektadong mangingisda. Ayon sa lokal na pamahalaan, naabot sa 25,000 ang bilang ng mga mangingisda dito sa Cavite. Bukod pa dyan, ang bilang ng mga market fish vendors. Kaya naman malaking epekto raw sa kanilang kabuhayan ang pag-abot ng epekto ng oil spill dito sa kanilang lugar. Naghahanda na po ang LGU na kung paano natin pahabain yung tulong na ibibigay sa kanila. Every week magbibigay kami ng tulong. Sa taya ng lalawigan, aabot sa 1 billion pesos ang damages dahil sa oil spill. Mukhang may criminal liability ang may-ari ng barko eh. I-determine pa namin next week. May isa pang hearing ulit doon sa Department of Justice. Sa Hagonoy, Bulacan at Balanga, Bataan, humina rin ang bentahan ng isda. Pero hindi raw dapat mabahala sa supply ng isda dahil sapat ang supply ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isang research vessel ng China ang namataang umaaligid sa ating teritoryo sa Sabina Shoal. Sa post ng US maritime expert na si Ray Powell sa X o dating Twitter, mistulang nagsasagawa ng survey ang China vessel na Keshui Sanhao sa timog at silangan ng pinag-aagawang teritoryo simula noong July 25. Kahapon namataan din ang naturang barko sa layong 40 nautical miles mula sa Palawan. Ayon pa kay Powell, may ilang maritime feature sa iniikot na bahagi ng naturang barko gaya ng First Thomas Shoal, Half Moon Shoal, Boxall Reef at iba pa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kaugnay nito. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.